Breaking news! Mga bagong kagamitan pandigma ng Pilipinas ginamit na sa live fire exercise ng Pilipinas at US. Samantala, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nanindigan na hindi ito magagamit din ng water cannon tulad ng ginagawa umano ng mga barko ng China sa barko ng Pilipinas. Ito ang ating tututukan ngayong araw na ito. Saglit lang ito mga kababayan, kaya humanap na ng pwesto. Tara na, umpisahan na natin ito. Trupang Ilonggo, Please subscribe subscribe and like. and share. Ayon umano sa balita, ipinakita umano na magkasanib ng puwersa ng Pilipinas at Estados Unidos at ang kanilang mga husay at isinagang counter live fire exercise sa Metro La Paz Lunes sa lungsod nito lamang Lunes. Gamit umano ang matataas na lakas na armas para hadlangan umano ang simulate ibasyon sa Coastal Water Ilocos Norte na matatagpuan umano malapit sa Taiwan. Humigit kumulang 200 na sundalo ang nagpalitan umano nagpagtatanggol sa baybayin umano ng Metro La Paz habang ang naglulunsad umano sila na Javelin missile at nagpaputok umano ng howitzer at machine gun para maiwasan umano ang isang pag-atake ng kaaway. At ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, ang Joint Littoral Live Fire Exercise ng Pilipinas at Estados Unidos, ilan sa mga asset na ginamit umano sa pagsasanay ang High Mobility Artillery Rocket System. Ito ay isang rocket launcher na ginamit sa live fire exercise o HIMARS, ay isang advanced weapon system na may kakayahan umano na abutin ang mga layuning mga target. At ayon pa dito, ang Avenger Air Defense System, ito ay isang sistema ng pagtatanggol sa himpapawid na ginamit sa pagsasanay. Ang Avenger ay isang mobile surface to air missile system na naglalayon umano depensa ng mga pwersa mula sa mga aerial threat. At ayon pa dito, ang combat aircraft sa pagsasanay ginamit din umano at iba pang uri na combat aircraft tulad ng EH-64 Apache attack helicopter at ang Philippine Air Force na FA-50 Golden Eagle fighter attack aircraft at ang FA-16 fighter Falcon at US Marine F-35B Joint Strike Fighter at ang US Air Force Special Operation Command na EC-130 Space 3 gunship. At ang mga ito ay naglalayon umano magbigay ng suporta sa mga ground force at magtataguyod umano ng aerial superiority. Ayon pa nga rito, ang Philippine Navy ship bilyang bahagi umano ng pagsasanay, isang lumang barko ng Philippine Navy na tinatawag umano na BRP Pangasinan ang pinagamit umano bilang target na sinadyang umanong ibabaon sa dagat. Ito ay bahagi umano ng pagsasanay na maritime strike. At ayon pa dito, ang mga nabanggit umano na asset ay ilan lamang sa mga ginamit umano sa Joint Live Fire Exercise at ang mga ito ay nagpapakita ng cooperation at interoperability ng puwersa ng Pilipinas at Estados Unidos sa mga pagsasanay na ito. At ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, layunin umano ng pagsasanay ng Joint Littoral Fire Exercise na pagpapalakas umano ng interoperability. Isa sa mga pangunahing layunin ng pagsasanay na ito ay ang pagpapalakas ng interoperability o kakayahan ng mga sundalo ng Pilipinas at Estados Unidos na magtrabaho na magkasama sa pamamagitan umano ng pagsasanay na ito. Ang dalawang bansa ay nagkaroon umano ng pagkakataon na ipakita ang kanilang abilidad na mag-coordinate at mag-operate ng maayos bilang isang team. At ayon pa dito, ang pagsasanay na ito isang naglalayon umano na magpakita ng kahandaan ng mga sundalo anumang sitwasyon. Sa pamamagitan umano ng live fire exercise, ang mga kalahok ay nagpapakita ng kanilang kasanayan at kakayahan sa paggamit umano ng mga armas at kagamitan sa labanan. Ito ay nagpapakita rin ng determinasyon ng mga bansa na protektahan ang kanilang teritoryo at mamamahala sa anumang banta. At ayon pa nga rito, ang pagsasanay na ito ay nagpapakita rin ng kooperasyon at malalim na ugnayan sa pagitan umano ng mga bansa sa pamamagitan umano nagpagpapakita ng pagtutulungan at pagkakaisa sa pagsasanay at ipinapakita ng Pilipinas at Estados Unidos ang kanilang malasakit at suporta sa isa't isa. At ayon pa dito, ito din umano ay naglalayon na palakasin ng kakayahan ng mga sundalo kasama ang mga nurse at sa mga aspito na paglaban sa mga banta. Ito ay nagbibigay din umano ng pagkakataon sa mga kalahok na ma-enhance ang kanilang mga kasanayan sa paggamit umano ng mga armas at pagtugon sa mga kritikal na sitwasyon at iba pang aspito ng militar ng operasyon. At ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, ang pagsasanay na ito ay nagpapalakas umano profesionalismo ng mga sundalo kasama na ang mga nurse sa Pilipinas. Ito ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga kalahok
na ma-enhance ang kanilang mga kasanayan at kaalaman sa larangan na pag-aalaga sa mga sibilyan sa mga kritikal na sitwasyon. At ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, kasama rin umano ang mga Maritime Battalion Landing Team ay isa umano sa mga asset na kasama umano sa pagsasanay. Ang mga Maritime Battalion Landing Team ay isang unit umano ng Philippine Marine Corps sa espesyalisado sa paglunsad umano ng operasyon sa pamamagitan umano ng paggamit ng mga sasakyang pandagat at pag-atake sa mga kalupaan. At ayon pa dito, ang pagsasanay na ito ay naglalayon umano palakasin ang kakayahan umano ng Maritime Battalion Landing Team sa paglunsad umano ng operasyon sa pamamagitan umano ng paggamit ng mga armas at iba pang kagamitan sa labanan. Ito ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga kalahok na ma-enhance ang kanilang mga kasanayan at pag-atake sa pagtatanggol at iba pang mga aspeto ng militar at operasyon. Bilang bahagi ng pagsasanay, maaaring umanong isagawa ang encounter landing live fire exercise. Ito ay isang umanong aktibidad kung saan ang mga Marine Battalion Landing Team ay maglulunsad ng isang pag-atake sa isang target area gamit ang mga armas at iba pang mga kagamitan. Sa pamamagitan umano ng pagsasanay nito, ang mga Marine Battalion Landing Team ay nagpapakita ng kanilang kakayahan sa pagharap sa mga kritikal na sitwasyon at paglunsad ng mga operasyon sa mga kalupaan. Ikaw kababayan, ano ang masasabi mo rito at mga komento mo? At sa iba pang mga balita, ayon umano sa balita, ang pagtanggi umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gumamit umano ng water cannon ay patunay na ayaw ng bansa na palakihin ang tensyon sa West Philippine Sea. Sinabi ito ng National Task Force for the West Philippine Sea. At ayon pa nga kay Philippine Coast Guard G. Tarilla na ang misyon umano ng Philippine Navy at ng Philippine Coast Guard vessel sa West Philippine Sea ay para lamang mapanatili ang presensya ng bansa sa rehiyon at igiit ang soberenya ng bansa, hindi na magdudulot ng pinsala sa iba pang mga sasakyang pandagat na posibleng magpalala umano ng tensyon. Paano ipapaliwanag umano ng troll ng pro-China kung bakit hindi papayagan umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Philippine Coast Guard na gumamit ng mga water cannon? Kung sinabi umano nila gusto niyang makisali sa digmaan o palakihin ang tensyon sa West Philippine Sea. Meron kasi sa ating mga kababayan na ipinagtatanggol pa umano ang bansang China sa ginagawa nito sa Pilipinas. At ayon pa nga sa nakalat nating impormasyon, si Pangulong Ferdinand Marcos pa nga ang pinagbibintangan nito na si Pangulong PBBM daw ang gumagawa umano ng kaguluhan dyan sa West Philippine Sea at hindi daw umano ang China. Pero kung makikita nyo naman ang video natin, dahil makikita po dyan na talagang ang China ay hinaras umano ang barko ng Pilipinas. Subalit umano itong mga pro-China na ito ay sinisisi umano ang ating mahal na Pangulo na siya daw ang umuudyok dyan sa kaguluhan sa West Philippine Sea. Ninanais lang ng ating mahal na Pangulo na ipagtanggol ang teritoryo na pag-aari ng Pilipinas sa mga dayuhan nagtatangka umano at sakim na bansang China sa mga pananakop nito sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ninanais ng Pangulo na ang mga Pilipino ang makikinabang sa anumang mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas dyan sa West Philippine Sea. Ikaw kababayan, ano ang masasabi mo at makukomento mo dito? Siyempre, hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa patuloy na suporta. Hanggang dito na lang. Maraming salamat po.